Good morning, everyone. Ay, narito na naman po tayo sa ating devotional journey. Mhm. Masarap malaman, maranasan, makita ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Yan, tayo magsimula na. Bumalik na yung ating platform eh. Siguro ba nag-adjust ito or sabihin natin nag-upgrade? Tapos sinundan ngayon ng Apple kung paano ito i-upgrade din. Ayan. Nessa Diaz, basta ng mahalaga, tayo po yung nakakapagawain na naman ng maayos. Ang hirap din kasi pagka sa cellphone din lang. Ano. Well, bigay ko po sa inyo ating verses dito. Kapag may plano ang Diyos, yan po ang ano po tayo ngayon, devotional journey. Pagka naman minsan maglalagay po ako ng ating mentoring. Pero ngayon po, devotional journey po tayo ngayon ha. Kapag may plano ang Diyos, Genesis 30:43, as a result, Jacob became very wealthy. He had large flocks, male and female slaves, and camels and donkeys. God be blessed upon the reading of His Word. Sister Shenet, God bless you. Pagpalain tayo ka ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, we thank you so much for your words. We ask that you will continue to be with us as we continue to release upon you, Lord, our highest form of worship by offering our lives to you today. We believe something good is about to happen. Something great is about to exist in our lives. We give you praise, honor, and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. Ang ganda nito no, kapag nagplano ang Diyos. Ano bang nangyayari kapag nagplano ang Diyos? Bigyan natin yung bagay na yan. And kapag nagplano ang Diyos, sigurado ang pagpapala. Yan. Ito po yun, sigurado. Sigurado na yan. Kapag nagplano siya, meron niyang kasamang blessing. Tapos pag nagplano siya, kasama mo siya kahit anong mangyari. At kapag nagplano po siya, magbubunga ka. Yan. Wow, grabe, no? Maganda, lahat ng ginagawa natin, ito rin yung plano ng Diyos. Kasi minsan tayo yung nagpaplano eh. Dahil pagka nagplano tayo, because ang ginagawa kasi natin, ang Diyos isinasama natin sa ating plano. Dapat sumasama tayo sa plano ng Diyos. Ayan, glory be to God. Sa madaling salita, ay ito yung mga nangyaring sigurado na pagpapala at ang pagsama ng Diyos sa ginagawa mo rin dahil siya naman ang gumawa ng plano at pagkatapos sumama ka rin lang, magbubunga ka. Yung support ng Diyos sa atin ay sobra. Hindi tayo bibitiwan ng Diyos at sabi nga nung ating pinag-aralan o nung ating naging devotion kahapon, no? Ano sabi doon? Hindi titigil ang Diyos hanggang mangyari ang plano niya sa buhay mo. Di ba yun yung maganda eh. Unstoppable ang Diyos sa buhay natin. In other words, diretso na to ha. Pagpapala, kasama mo ang Diyos, magbubunga ka, yung suporta niya, nasa iyo. Hindi kanya iwanan, hindi kanya pabayaan hanggang maganap lahat ng plano niya sa buhay mo. Ayan, Genesis 30:27. Sabi ni Laban, ito po yung kanyang manugang. Manugang ba? Hindi manugang, biyanan yan. Napapamali tayo sa Tagalog ha. Biyanan niya. Sabi po ng biyanan niya, makinig ka. Itong natutunan ko. Ito maganda. Maganda ito eh. Nangyayari ito minsan sa opisina natin o kaya sa pinagtatrabahuhan natin o kaya kung saan man tayo naroon. Nangyayari po ito. Ayan. Sabi ni Laban, makinig ka na may natutunan ako. Yung signs from the signs that I've seen the Lord has blessed me because of you. Grabe, no? Tayo pala, ay hindi man aminin ng mga taong nakakasama natin, nagiging blessing tayo sa kanila. Kasi pagkasama natin ang Diyos, sigurado pati makasama natin, pinagpapala din. Ha? Yan, praise God. Kaya huwag ka nang umalis di muna dyan hanggat hindi bumubuhos o hanggang bumuhos pa ang sobrang pagpapala. Hindi muna umalis si Jacob kay Laban sa kanyang biyanan. At ang pagpapala ni Diyos, dumali na dumali sa kita niya eh, alam niya eh, ano?
At ramdam niya, danas niya, naku grabe 'tong taong 'to 'pag nakasama mo, ibang klase, 'di ba? In other words, alam po ito ng mga nakakasama ninyo, blessing ka talaga. I tell you, hindi man aminin ng iba, sila sila po ay ramdam nila you are really a great blessing in their lives. Salamat, bakit? Dahil sa iyo pinagpala ang mga kasama mo. Oh, hallelujah. Now, ano ito? Yan. Tamang kasama, tamang pagpapala, at ikaw ay pagpapala. Kita niyo yan, ha? Ikaw yung tama eh. Ikaw yung naging tama na nakasama ng mga tao. At sila'y pinagpapala. Kaya magugulat ka, no? Nagugulat ka na ang kongregasyon ay pinagpapala. Dahil may tamang pastor na nakalagay dyan. O sabihin natin, ayoko nang magkamali na sabihin ng iba, ibig sabihin po ba pag hindi kami pinagpapala, hindi tama ang aming pastor? Yan. Sino nga ba ito? Frials. Friala. Yan. God bless you. Yan. Sa madaling salita, ah, tama, ikaw ang naging tama na nakapiling nila. Ikaw rin yung tama na pagpapala na dumadaloy sa kanila dahil ikaw ay pagpapala. Yan yun eh. Tignan niyo ha, basahin ulit natin yung verse. May mga, yung kaninang binanggit sa atin, sabi ni Jacob eh, alam mo, mula nang nakasama kita, grabe, pinagpala na ako ng Diyos. Ang sarap kasama yung mga ganito eh. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat kumakalat tayo eh. Ginagamit tayo ng Diyos. Kasi yung makasama mo lang, kahit yan ay mayor, vice mayor, kahit yan ay governor, vice governor, dapat mahawaan eh. Alam nyo, dyan sa Malacanang, dapat may mga Kristiyano talagang, totoong Kristiyano na nariyan. Sa Senado, sa Congress, kahit hindi na sila masyadong pumapel na misa-misa napapalpak eh. No? May mga pastor doon na hindi nagiging blessing eh, lalong gumugulo. Kailangan, no, kailangan ay maging pagpapala tayo. Ni Kuya Eddie o Brother Eddie Villanueva, sobra yung nagiging pagpapala sa Congress kapag nariyan siya. Ang ganda po ng ginagawa ng Diyos, ang ganda po ng nangyayari kasi nariyan ka. Tanda, may mga nakakasama tayo na nais ng Diyos na pagpalain. Ito na, maganda. Minsan may pasasamahin ng Diyos sa iyo. Pero bago po ako magpatuloy, pagbati kay Rafi Magtibay, kay Julie Beth Malapitan, kay Crizzy Perez, naku salamat. Ayan. May mga nakakasama tayo na nais ng Diyos na pagpalain. Kunyari, bigla kang dinala ng Diyos sa isang lugar na ganyan. Kaya mapalad tayo kapag binibisit tayo ng mga lingkod ng Diyos, pastor man, o life group leader, kung sino man sila, basta't bumisita na sa atin, nako, may kasamang blessing yan. Si Jesus nga nagsabi, ang liwa-liwanag yan. Baso lamang tubig ng isang baso lamang ng tubig ay may blessing na ipinibigay mo sa isang lingkod ng Diyos. Kaya may mga nakakasama tayo na nais ng Diyos na pagpalain. Wag mong pigilan. Ayan, ako. At pagbati rin kay Juvie de la Peña, wag mong pigilan, hayaan mo, pumunta ka. Wag kang hindi papasyal kasi gusto ng Lord pagpalain mo tayo. May mga tao din na nais ng Diyos na maging pagpapala sa iba. Pagpapala din sa iba. Kaya wag mong awatin ang sarili mo na makapiling ng ibang tao, makasamang ibang tao. Pagpapala ka eh. You're a blessing. You are uh, a vessel of blessing for all of these people. Grabe. Ang buhay mo ay talagang pagpapala. Balikan natin. Sabi niya ganyan. No? Ito sabi ni Jacob. Ang lit lang dati, the little that you had before I came has grown to a large amount. Nako, dapat yata makita ito ng mga boss natin eh, no? Dapat yata makita ito ng ibang tao eh, yung mga taong na ginagamit din ng Diyos para makapagtrabaho tayo. Dapat makita nila ito eh, yan no? Dati ang lit lang po ng negosyo ninyo. Dati ang lit lang po ng inyong tinatanggap. Hallelujah.
Sabi po ni Jacob, "The Lord has blessed you wherever I've been." Yan, pinagpala ka ng Diyos. Paano naman tungkol sa aking pamilya? Yan, nalilimutan kasi ng iba eh. No? Yung mga taong naging pagpapala sa iyo, pagpalain mo rin naman. Yan. Hallelujah. Pagpapala para po kay Tobat, Annabel, Daisy Liwag, Tuding Brocal. God bless you sa inyong mga buhay. Ayan na po, ayan na po. Sabi nga ganyan wag naman laging puro sa iyo, no? Minsan maalala mo rin ako. Paano naman kasi ang aking pamilya? Ayan na po, ayan na po. Nagkakaroon na ng konting bagay na dapat natin maintindihan. Lalo na ngayong magpapasko, naku sarap abutan ng mga taong, naging blessed na. Kaya ako naghahanda na ako ng sobre para abutan yung mga mga taong ginamit ng Diyos para ang buhay ko ay pagpalain ng gusto. I never had the idea na dahil sa akin, lahat po na nakikita nating mga tao ay pagpapala. Lahat po na nakikita nating mga tao sa buhay natin, mga pagpapala sila. And we are so thankful. Salamat sa Lord sa kanilang mga buhay. Ayan. Pagbati rin kay Freddy Junior Oliver. Mga kapatid, ikaw ay dinadala ng Diyos sa isang lugar. May mga nakakasama ka para pagpalain sila ng Diyos. Mga kapatid, ikaw din ay napapagpala sa mga taong katulad ng ginagamit din ng Lord na yan. At alalahanin po natin yung mga bagay na yun. Sabi ko nga, lalo na ngayon magpapasko. Let this be in our heart. We're so thankful that there are these people na ginagamit din ng Diyos para mapagpala ang buhay natin. Presensya pa lang nila blessing na. Ayan, glory be to God. Presensya pa lang nila blessing na. Ikaw nga, presensya mo pa lang blessing na sa iba. Ayan. Arlene, Austria, pagbati po sa inyo. Kaya, bigay ko po sa inyo itong final word natin. Siguraduhin natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Let's make it sure. Yan. Bulak MCO Salayo, Bulak CEO Salayo, salamat sa iyong oras. Pagpalain ka ng Diyos dyan sa iyong lugar sa Australia. Siguraduhin natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Make it sure. Kasi pagkasigurado ka, yan. Kapag sigurado ka sa plano ng Diyos sa buhay mo, hindi ka nag-iisip na kawawa ka, tulad ni Jacob. Nakikita mo nagiging blessing ka. Hindi ka nag-iisip na napapabayaan ka. Kasi nakita mo, nagiging blessing ka talaga. Pero siguraduhin mo, yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka pagkukulangin, nalaman natin yan, no? At kung babalikan ko po, ito yata yan, ayan, sorry. Ito yan, sorry, yan na po. Yan, sigurado ang pagpapala mo, sigurado nakasama mo ang Diyos, magbubunga ka, and then yung support ng Diyos sa iyo, nasa iyo. Dahil sigurado at tama yung pinalalagyan mo na nagiging blessing ka. Kaya surgardin mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Lakaran mo ito at siyempre higit sa lahat, umayos tayo. Ayan. Umayos ka kapatid. Hallelujah. Grabe, meron pang salitang umayos no? Bakit magulo ba ako? Minsan magulo ka eh. Hallelujah. Marilu Abril. Pagbalik kay Marilu Abril, kay Mylene Manalo Abat. Ayan. Kaya siguro din natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Lakaran natin yung planong yan. Pero umayos tayo. Yan. Sabi ng iba, no? Yumaman lang yan. Nagkaroon na ng blessing, yumabang na. Hindi po yun totoo. Ang totoo niyan ganito, dati na yung mayabang, nung nagkapera lalong yumabang. Kasi hindi natin inaayos ang buhay natin, ayusin natin. Sabihin natin, Lord, ayusin mo po ang puso ko, wag po akong, wag po masundot ang dating ugali ko, ayan, dating ugali, no? Wag po masundot ang pagkatao ko noon, at maging pagpapala pa rin ako dire-diretso sa lahat ng bagay. Napakadami pong napakaganda ng puso. Marami na po akong na-meet ng mga tao. Ayan, katulad po ni Rev Sunny Andose, ang ganda po ng puso niyan. Si Revito, yan, napakaganda rin po ng puso niyan, taong yan. Grabe.
si Rev. Sigani Grospe. Mga taong ang sarap-sarap na kausap sila, ang sarap-sarap na makasama kasi pag nag-uusap kami, no, ay talagang walang wall. We keep talking about the ministry, what is happening and what is going on kasi ang sarap kausap nito mga taong ito dahil umaayos sila. Yan, maayos ang buhay nila. Hallelujah. Huwag tayong pagulungin ng ating ng meron tayo. Huwag tayong mapagulong ng ating mga titulo. And I'm so thankful. Alam ko napakadami din diyan na ang sarap-sarap kasama, no? Dahil umayos tayo. Tuloy-tuloy lang natin. Siguradong plano, lakaran, pero umayos tayo. Yan. Kapag kinikilala tayo ng mga tao, give the glory to God. Yan. Bigay mo ang glory kay Lord. Kapag may nangyayari sa buhay nating maganda, magpasalamat tayo. Tapos pasalamatan natin yung mga taong ginagamit din ng Diyos sa buhay natin. I-bless din natin sila. Sabi ko nga, ako ngayon naghahanda na para i-bless yung mga taong ito. And I'm so thankful. Ang dami pong paraan ng pagpapala, hindi lang pagbibigay ng pera. Yun lamang pong pagdideclare sa buhay nila. Yun lamang pong pananalangin. Salamat po sa mga taong nananalangin sa buhay ko at ako po'y ayos na ayos, ano? Purihin ng Diyos at ang aking pamilya maging si Rebuesa. Kaya salamat sa Diyos, napakabuti niya. So ngayong oras to, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. God, I thank you so much for these people na nag-join sa umagang ito ng Lunes dito po sa Pilipinas at Linggo po sa iba't ibang lugar. I-bless mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. At hayaan mo makita namin ang nais mo, plano mo sa buhay namin. Lord, hallelujah, sisiguraduhin po namin ang iyong plano sa buhay namin. Lalakaran namin to at gusto namin maging maayos. Kung meron pang dapat kutingtingin sa puso namin, meron pang luwagan na masikip na ugali, o kung meron namang maluwag na dapat sikipan, ayusin mo po kaming lahat, maging pagpapala kami. Salamat sa umagang ito na pinagpala at lahat po ng aming gagawin, Lord, magbigay ng glory sa iyong pangalan. At dalangin namin, Lord, lalo mong pagpalain ang lahat ng bagay. Salamat po sa darating na linggo na special anniversary ng JA1 as a whole. Lord, salamat, salamat, Lord. Pagpalain mo patuloy ang aming Bishop, Apostle Bishop Art Gonzales at ang kanyang may bahay na si Reverend Dr. Lynn Gonzales. Pagpalain mo ang buong pamilya na nagkasama-sama po sa lugar po ng Singapore at sa pagpalain mo rin si Rev Isagani sa kanyang paglalakbay at pabalik po dito sa Pilipinas. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, pagpalain mo po lahat ng aming mga ginagawa. Lahat po ng mga tao sa aming paligid. Salamat po sa araw na ito ng linggo na punong-puno ng pagpapala. Salamat sa gagawin mo as we give you all the praise, the honor, and the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ako, salamat po ng marami